It's 4 p.m. and we're bringing you the developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon. I'm Patrick Paez. Some of the stories we're watching this Friday, January 3. Protesters gathered at the People Power Monument today, demanding congressional action on Vice President Sara Duterte's impeachment. A multi-sectoral rally was also held at the Liwasang Bonifacio to condemn rising poverty, corruption, and skyrocketing prices. Meantime, an indignation concert is happening at EDSA Shrine, which brings together religious leaders, civil society groups, and former officials in a united call for justice. I understand there's a bigger call than that. Ronald will explain later. And a grass fire has engulfed 300 hectares of land in Carasi, Ilocos Norte. The blaze was reported yesterday at around 2 p.m. Cause of the fire is still undetermined as of 10 a.m. today. And a Filipino police officer was among the 64 fatalities from the collision between a U.S. Army helicopter and a passenger plane near Washington, D.C. on Wednesday night. PNP said Police Colonel Pergentino Malabed was on official travel at the time of the mid-air crash. Malabed was the chief of the Supply Management Division of fighting the U.S. military. Okay. Joining us today on Storycon is resident political pundit Ronald Llamas, back from Somewhere. a trip abroad. Yeah, but never fails to show up in Zoom, no matter where in the world he is. And from the Philippine Star office in Parañaque, the newly minted, swanky new office, shiny new office of the Philippine Star, we have Editor-in-Chief Ami Pamintuan. Ami, hello. Hi, happy Friday, Patrick. Welcome back. Ronald. Happy weekend. Yung ano ko, welcome yung back, ano ko, Ronnie. Ronald, yung Hermes ko, yung Hermes ko. Ayan. Okay. Kahit peke. Pinalaban ko na. Nabili ko sa Kahit fake, okay na. Okay Nabili na ko yun sa- sa banggeta lang doon. nabili ko sa flea market. Ayun. Basta Hermes, pwede pa rin. pwede Basta na. Original, Basta basta original, pero flea market eh. Pero Oh, okay. minsan mas Sabihin- mahal pa yung ganun, ha? Pag mga vintage, Ibig sabihin, yung may-ari noon, patay na. Nakobit. Ganon. Okay, Ami, before anything, what do you have on the front page layout of the Philippine Star? We're monitoring, of course, all these events that are happening. Akala ko pupunta ka doon, Ronald, Galing lang. And mostly pro-impeachment naman ngayon. And merong nilabas ang social weather stations again, survey. And no surprise there, ang top concerns naman, again, ng mga Filipinos are job creation and food security. Food security naman ngayon. Kaya siguro nag-issue na ng statement ng Department of Agriculture. Yung food security emergency daw natin for rice will be declared on February 4. Yun. Yan. It was really phrased in those terms, Ami, yung SWS Strat-based survey. They really mentioned food security. Because I'm wondering Ito whether yung food it's in the security. consciousness of the public now. Job creation and food security among the top issues. Agriculture, Yung actually. SWS. Oo. Agriculture yung naka-emphasize. May ganong consciousness yung tao. Well, usapin ng mas food inflation. Di ba? Mas yun ang Siguro. concern niya in relation sa agriculture. Dahil dapat kasi nagpo-produce enough eh. Oh. Yung agriculture, enough para yung inflation, food inflation ay mas mababa. No? So yun yung dun Because nakatikat. the reason I'm asking is I was wondering because early on in this administration, ang bukang bibig ng administrasyon ni BBM ay food security. Especially during I just wonder whether the concept of food security, which is let's say bigger than food prices, nag-sink down sa masa, naiintindihan ng masa. Well, naiintindihan nila sa usapin ng sikmura. Bakit ang taas pa rin ang presyo ng pagkain? General inflation medyo bumababa. Pero yung food inflation, mataas pa rin. Siyempre, yung nararamdaman ng tao, yung kinakain nila. Halimbawa, yung simbolo ni pagkapanalo ni PBBM, yung 10 peso, 20 peso per kilo price. 20 per kilo. Medyo malayo-layo pa rin. Ang sabi ng DA, Secretary, si Chu Laurel, ipepeg nila sa 58. Yung medyo mataas yun. Napipepeg Maximum. nila. Maximum Oo. yun, maximum. Oo. Ngayon kasi umaabot ng 60-70 eh. No? So, kailangan nila dramatically pababain yon. At hindi kaya nung kadiwa. Yung kadiwa parang a drop in the bucket eh.
No? Parang si Ami lang yata nakakabili ng kadiwa eh. Parang natigil nga, parang natigil Pero nga Ami, mga no? kadiwa At saka yung malapit mga sa kadiwa amin. na yan, no? Oo. Ang hirap hanapin yung ano yan, Yes. yung murang bigas na yan, kahit sa kadiwa. Oo. Pero kahit sa kadiwa kasi mga 35 to 40 eh. And I guess it's not exactly a sustainable course of action, Yeah. no? Yes. Nakita At it's natin, heavily subsidized yan. Ang food inflation kasi natin, Patrick, is supply side. Right. Iba kasi yung demand side inflation. Eh. No, yung supply side, ibig sabihin, we're not producing enough food. No, yun yung dahilan. Kaya nakadikit to some extent sa agriculture. Ang problema, mahigit 1 year na yung ating agriculture secretary, medyo wala pa rin talagang impact yung kanyang pagiging secretary. Isa sa pinakamahalagang department yan eh. okay, let's jump right in dun sa mga pangyayari dyan sa may EDSA, sa bahagi ng EDSA. We have joining us News 5 correspondent Maan Enriquez, who was covering the rally at the EDSA Shrine. Marian, first of all, let's not bring in an exact crowd estimate, ano? Pero all we need to know, Marian, is marami bang tao? Yes, Patrick, maraming tao, no? Yung base sa mga nakita natin, kumpara ng ibang mga rally na napuntahan natin dito, libo-libo. Totoo yung, ang sinabi ng PNP kanina na nakausap natin doon, hindi bababa sa 4,000 yung kanilang crowd estimate as of 11 a.m. kanina. No? Medyo umulan lang, umambon, kaya napawasan yan siguro mga past 12 noon. Kaya medyo nag-alisan din yung iba. Pero yun, marami siya kumpara sa iba pa natin mga nakita o nadaluhan. At talagang ang panawagan nila, anong petsa na? Yun yung sigaw ng Akbayan Party List at ibang mga grupo nga na nagtipon-tipon doon sa People Monument para kalampagin nga yung Kamara na aksyonan na yung mga inihaing impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kasi naman, kung maalala ninyo, 1 month na, no? December 2, unang yung unang impeachment complaint na in-endorse ni Akbayan Party List Representative Mercy Sendanya. At hanggang ngayon, walang nangyayari, no? Sinasabi nga nila inuupuan Okay, na Marian, sa opisina ng Secretary General. Marian, Yes. Ikaw ang reporter ng News 5 dyan sa may batasan, ano? Bakit nga ba hindi gumagalaw yung impeachment complaint? May kinalaman ba ito doon sa pahayag ng presidente na ayaw niya yung impeachment? Una, Patrick, ang sinasabi sa atin, paliwanag ni Sec. Reginald Velasco, meron daw mga nagsabi, nakiusap sa kanyang ibang mga kongresista, pinapahintay, no, yung ika-4 daw na impeachment complaint. Yan yung PR niya na meron pa daw 4th impeachment complaint na hinihintay at isasabay na papunta doon nga sa pagpapasa kasabay ng 3 sa opisina ni Speaker Martin Romualdez. Pero hindi natin maisasabi siyempre no, na meron nga mensahe yung Pangulo na it's just a waste of time. Malinaw, very clear yung kanyang pahayag dito nga sa liderato ng Kamara sa mga kongresista. Maaaring meron din talaga weight yan, yung influensya nga ng Pangulo, di ba? At meron mga nagsasabi na masyado pa raw talagang may gipit kumbaga sa oras. Dahil mga kampanya na, no, lahat sila bababa sa kanila mga distrito, at doon din naman, hindi pa tiyak kung meron nga raw numero sa Senado. So yun yung ilang kanilang mga naririnig natin, no, mga sinasabi na depensa nga ng ilang mga kongresista. Linawin lang natin yung proseso, no? Ronald, Ami, Marian. Ano? By impeachment, ang ibig sabihin ng impeachment is hindi pa tanggal sa posisyon. Ang mangyayari lang dito sa impeachment, Iakyat. katumbas to ng kakasuhan. Yes. Kakasuhan at iakyat sa Senado at ang Senado ang maglilitis kung dapat nga bang matanggal sa posisyon si VP Sara o hindi. So anyway, Ronald, may tanong kayo. Ami? Yes, 3 rally Marian. kasi yan, Marian eh. 3 rally. Isa nung umaga sa People Power Monument, no, hanggang tanghali. Tapos 2 ngayong hapon. Ongoing yung 2 ngayon, yung isa sa Liwasang Bonifacio yata, yung 2nd impeachment complaint, yung kaninang umaga, yung 1st at saka 3rd impeachment complaint, at ngayong hapon, yung Clergy and Citizens for Good Government sa EDSA Shrine. Ongoing yan, no? Dumaan ako kaninang umaga doon sa People Power Monument, mga alas 10. Medyo mahaba. Yung dulo nila sa White Plains, sa yung dulo sa EDSA. Nag-traffic ba? Hindi ko Yan ang pinakasukatan ng kung successful yung Well, rally. kung pumunta may sila, traffic. kung pumunta sila sa EDSA, massive traffic 'yon. Pero nandun lang sila sa Corinthian Avenue Saka kaya wala masyadong Tumabi. traffic. Pero malaki, hindi 'yung 4,000. Ngayon ay ongoing yung sa EDSA Shrine. Hindi ko pa alam kung gaano karami dahil dumaan ako, nagkukumpul pa lang kanina. Wala ako, hi, hello. Hinahanap ko nga si Ami, hindi ko nakita
Hindi ka kasama Marian. doon sa nag-rally talaga. Marian at saka Ronald, kaninong grupo ba yan? Marami ko nakikitang mga estudyante, ha? Yeah, Mukhang ano yan, mukhang mga student movement, mga aktivista. Ayan, may mga pari pa, Kaninong nakaabito. pero wala ako nakikitang mga grupo-grupo yatang ano. Well, Sino-sinong mga grupo to? May grupo ba o Yes. talagang Alam mo, nagpunta lang Ami, dyan yung mga tao? mamaya papaliwanag sa atin ni Ronald in detail yung pagkakaiba, yung mga nuances sa mga grupong nagkumpul-kumpul o pumunta dyan sa EDSA. Pero before that, baka may Oo. tanong pa kayo kay Maan. Okay na. May mga nakikita ka bang gano? Saka medyo malakas yung ulan kanina. Kawawa naman yung mga Yes. ayan ang mga sinasabi nila. Umulan Maan, at may tanghali. mga nakikita ka na bang malalaking, wala ako kasi nakikita from this end na mga Ayan, may malalaking police. grupo. Pero ang daming tao. Sino-sino mga grupo yung nakikita mo dyan? Personalities, I guess, Maan. Mga personality na nandyan. Yes, yung nakita natin kanina talaga na malalaking grupo, dinala talaga na Akbayan Party List. Pinangunahan nga nung nag-endorse ng unang filer sila. Akbayan Party Yes. List Representative Percy Sendanya. May grupo yung sentro, mga manggagawa. Andun din si Atty. Sani Matula. And yung Magdalo, nakita rin natin, I think yung mga ilang nominee Marami na to. tumatakbo nga for that. Meron Yes. kahit sobrang dami nga nung nakita natin. Tama yung sinabi ni Tito Ronald na mula nga doon sa kanto na EDSA hanggang doon, yung gate ng PNP, pati doon sa may Corinthian Gardens, puno yun na yung isang buong kalsada. Tapos yung kabilang kalsada ko sa pinadadaan, 2 lane na lang nakakadaan na sasakyan. Kasi kahit doon sa magkabilang gilid, napuno na rin ng mga nakaputing mga dumayong mga rallyista. Okay. Anyway, Marian Enriquez, maraming salamat sa oras mo. Salamat, Marian. Thank you, Okay. Marian. Happy weekend! Ami, we have Ronald here to help us Oo nga eh. understand the complexities o yung pagkakaiba-iba ng mga grupong nagkumpul-kumpulon dyan Oo nga din eh. sa EDSA. First of all, Hindi, tinatanong namin, Ronald, tinatanong namin yung mga grupo kasi may mga suggestion na bakit daw hindi mag-unite. yan. Well, una, united sila dun sa impeachment call. Okay. Yung Clergy for Good Governance ngayon sa EDSA Shrine, kasama sa 2 main call nila, i-impeach Sara. Yung Makabayan Blocks, yung second impeachment complaint sa Liwasan, I think, ay kasama rin sa main call nila impeachment. Iba yan. Iba yung yun. nangyayaring rally sa Liwasan ngayon? Oo. Marami Yung- rin ba sila? I mean, Hindi we ko- don't have any hindi ko pa feedback on the nakita. crowd in Liwasan. Kaninang umaga, yung first at saka third impeachment complaint naman na nagsama. No, yung third, ito yung mga pare na in-endorse ni Congressman Bordado, yung running mate ni Leni Robredo sa Naga City as Vice Mayor. Tapos yung first impeachment complaint na in-endorse ng Akbayan. No, kasama dyan yung Tindig Pilipinas, Magdalo, etc. So, united sila doon sa impeachment call. Pero yung sa EDSA Shrine tsaka yung sa Okay. Liwasan Bonifacio, meron din silang sharp na banat doon sa budget, no, yung GAA, no? Pero may banat din naman yung sa People Power Monument kaninang umaga. Pero ang emphasis talaga nila ay yung final nilang impeachment cases laban kay Vice President Sara. Bakit hindi pa gumagana? No? Okay. Mas yun Yan ang yung focus nila. ang tema nila, where peach. Oo, where pitch, no? The fruit, peach. Oo. Tapos But meron you were ding- mentioning, meron ding difference sa kulay Yes. ng t-shirt. Lumawa, yung sa EDSA Shrine ngayon, mas itim yung kanilang motif. White. Yung sa umaga, mas puti. Yung kanilang, tsaka Maraming, peach. may mga hidden meanings yung Tsaka mga kulay peach. na yan. Ano, Tsaka kung papapansin mo, Ami, no, itong nakikita natin, the images that we're seeing of the rallies in EDSA, these are not red banners, not to raise any red tagging here. No? Hindi pa to yung mga tinatawag na militante. Hindi yan. Well, baka doon sa Liwasan. Okay, ba yan? So, ang difference, etong nag-rally sa may bahagi ng People Power Monument, they want impeach Sara. They have a beef or may reklamo sila sa nangyaring budget. Ang ano nila, protect the Okay. coffers of government. No? Yung nasa EDSA Shrine na maraming pari naman ng dumalo, okay, I understand? Yeah. May dagdag na panawagan to. Meron nga, ayun, nakalagay, resign all. Yun, Ibig ang sabihin, dagdag na ibig sabihin, pati yung gobyerno ngayon, pinaparesign. no? Mas radical yung demands nung nasa EDSA Shrine. Well, hindi naman talaga siya yung demand ng koalisyon. Pero may mga grupo na dinadala yon na wala dun sa ibang grupo. No? Yun siguro yung difference. No? Pare-parehas impeachment, may mga ibang orgs na parehas kasama, no? Pero
yung iba may ibang emphasis. Halimbawa, pag sinabi mong resign all, medyo iba ibig sabihin nun. Oh, kasi normally, di ba, Ronald, when we see rallies like this by militants, no, with banners, with streamers and all Yeah. that, ang presumption ng tao, the common presumption here of the people is like, iisang grupo lang yan. Iba-iba yan. Iba-iba yan. Iba-iba. Iba-iba po yan. Kaya nga May naalala mga- ko na- may mga nuances o shades Hindi of... mo ba naalala, Patrick, yung Oo. resign all? Yan yung slogan din ng Sanlakas nung panahon nung inaw si ERAP. Parang sinasabi nila ay lahat mag-resign. Which means magtatayo ka ng revolutionary government. No? Iba yung kanon, yung logic. Yun ang nun. may klarong political objective. Yes, Parang iba ganon. yung narrative nun, iba yung objective nun. Dahil pag nag-resign lahat, wala kang gobyerno. Varying degrees of... parang varying degrees of militancy and radicalism to. Yes, Parang ganon. as you well know. Yun. Okay, ganyan po yan. Pero may ano? mga speech ba? Masalimuot. May mga nag-speech ba, Ronald, kanina? Yes. May mga Ah, speeches ba? yes. Anong sinasabi nila? Medyo Yes. marami ang hinihingi nila eh. Well, oo. Parehas mga grupo, hindi ko alam yung sa liwasan dahil hindi ko nakita yon. Parehas may mga religious, may mga pare, no? May mga kandidato na nakasama. Halimbawa, ang isang main speaker dun sa EDSA Shrine, si Cielo Magno. Dun sa People Power Monument, si Congressman Percy Sendanya, etc. So may mga emphasis sila. Di ba Ronald, I would imagine Cielo Magno would be, UP professor, would be more aligned very- with the crowd in the People Power Monument, yung Akbayan. Hindi. Yes. Mismo nga inaalas ko nga si Cielo dahil si Percy Sendanya, very close sila niyan. O so ba't naghiwalay pa sila? Very close sila. Gusto niya resign all. Hindi naman. Tingin ko si Cielo ay within the constitutional framework yung kanyang call na mag-file sa Supreme Court tungkol sa budget, no? Ilagyan ng supplemental budget, no, etc. Why does the crowd at the People Power Monument not part of the resign all call? Una, dahil ang gusto nila, i-resolve ito within the constitutional framework. At kung may mga reklamo, dalhin sa 2028 election. No? So, baka ganun yung kanilang... Because a resign all now would create a vacuum. Entails a revolutionary government. No? At ang tingin ng iba, that will benefit China pag nagkagulo tayo. No? Yeah. Tingin ng iba. No? Yung iba naman, ang tingin ay masyado ng sobra yung contradiction sa lipunan, baka hindi na uubra yung usual constitutional framework. So may ganung klaseng kaibahan. Siguro naman alam ng mga strategy. nasa People Power, sa EDSA Shrine na medyo imposible yung resign all at this point. Yan Ano yun? ang sasabihin ko Is it sana sa inyo. just posturing Kung nag-resign or- all yan, alam mo kung sinong papalit. Yung mga Si Sara. Kaya nga, Hindi yung revolutionary government ang papalit dyan. Papalit yung mga kamag-anak. kaya may mga yung mga retired generals mas nandun nakafocus sa EDSA Shrine. Sa resign all. Yes, ang sinasabi ko lang, ang unity nung EDSA Shrine ay hindi resign all. Hindi revolutionary government. Hindi ang unity nila. Unity nila ay criticism doon sa budget, no, yung corruption at yung isang call nila ay impeach Sara pa rin. So ganun yung This kanila. retired officers were part of that manifesto that was Yes. given to the president Yes. para may appeal sila on the budget. right? Yes. They were concerned about the budget. So yung coalition ay hindi naman resign all. Although may mga members na resign all. Yung Sanlakas nga, na nung panahon ni ERAP, yun din yung nag-resign all, kung maalala mo, Ami. Medyo bata pa rin nun. Oo. So, nung nakita ko yung Hindi resign totoo all, kasi, parang ito yung pala, Ronald, ito yung panahon ni ERAP. din na, may mga kumakalat before this rally na baka daw sumama naman yung mga pro-Duterte groups sa isa sa mga rallies na yan. So, hindi totoo yun. Hindi nangyari yun. Hindi Nauna pa- na yung rally nila nung nung nakarang linggo sa Luneta. Hindi diyan sa hindi yung impeach, hindi diyan sa impeach do sa mga budget issue ganon. Merong mga kumakalat-kalat na ganon eh. Yes. Kaya nga medyo Hindi naman mangyayari tumataas yan, kilay Ronald, na ibang tao, ha? Baka hindi naman payagan na at least openly lumantad sila diyan, no? Dahil yung talagang Duterte, yung may sug at saka yung kilusan para sa kapayapaan, parang nawala na parang tiniklop na. Kaya sumama na lang siguro sila doon sa Iglesia ni Cristo rally na tinututulan yung impeachment ni Sara.
No? So, Ronald, we haven't seen this size of a crowd, especially coming from the militant left of center groups, in a while, no? Medyo ngayon lang talaga ganitong kalaking rally, no? Yeah, ngayon lang, tsaka so, medyo marami. What's the national mood? I mean, you're seeing people mobilizing. Well, kung titignan mo, halimbawa itong latest na survey ng SWS, yung mga surveys before that ng Okta, ng Pulse, maraming issues involved na lumabas dyan. Pero kung titignan mo, yung halimbawa, yung lumabas tungkol sa Quadcom, yung people supporting yung resulta ng Quadcom. Ayan, at panyata yan, SWS or Pulse, ay more than 2/3, overwhelming, hindi lang 2/3, 3/4 of those surveys ay anti-Duterte. Kung yun ang titignan mo. So, sinasabi nito mga rally, hindi ito paramihan dahil karamihan naman sa mga tao hindi naman sumasama sa rally. Katulad ni Ami. No, nasa opisina lang yan. No? Bawal. Oo. Kaya karamihan naman hindi naman sumasama. Pero pag lumabas sa survey, doon mo masusuka talaga. Pati yung mga hindi sumasama sa rally. Sentimiento. Nasaan yung sentimento nila. Halimbawa, yung lumabas dito sa SWS ng Stratbase na 95% ay sang-ayon doon sa ating struggle sa West Philippine Sea at ayaw sa China. Hindi nila iboboto yung mga pro-China candidates. It's very complicated and confusing, Ronald, Ami, because in that same Strat-based SWS survey, it showed na yung trust rating ni former President Rodrigo Duterte medyo mataas. Yes, dahil Upwards of 60%. Yes. Mas mataas sa presidente, mas mataas sa anak niya. So, dahil hindi naman kasi siya tao sa gobyerno ngayon Kumbaga hindi siya masisisi sa mga problema wala ng siyang inflation. responsibilidad. Oo, wala siyang ganun, no? At pero yung anak niya, yun yung dramatically bumababa. From a high of 90%, ngayon ay for the first time below 50%. Mas yun ang tinatamaan. At dahil nakaposition siya, no? Vice President siya. At kakatapos lang niya maging secretary ng DepEd na medyo hindi maganda yung ating kalagayan. No? So, baka yun yung kaibahan, no? Diyan. Yung presidente talaga namang usually mas mababa sa vice president. Dahil lahat ng responsibility, lahat ng galit sa kanya tatama. Pero at this point, medyo mas mataas siya sa vice president. No? Which is unusual, you think? Yes. The vice president is taking more hit than the president. Usually kasi mas mataas ang vice sa presidente. Dahil parang... So why do you think that the vice president is taking... Siguro itong mga expose sa impeachment, yung expose sa confidential fund, yung expose dito sa Quadcom, no, na tinatamaan yung buong pamilya. So, ganun. It's a combination of Pero a lot of things. bakit konti yung epekto kay Digong mismo? Dahil siguro Ganun wala ba siya ka-solid? Lalo na sa Mindanao, Unshakable. Yes, pero Talagang Ami, pa rin nila. ang pinanggalingan ni Digong was 93%. Ibig sabihin, malaki rin, significant din yung binaba niya. Ang kaibahan lang, wala siya sa posisyon Kumaga, ang tinatamaan yung anak niya. No? Dahil yun ang nakaposisyon. Si Ronald De La Rosa, bumaba dun sa Senate survey. Yes. So may impact din, may impact na konti. I don't know if Although this has been asked before, Ronald, pero conspicuously, nawala sa winning 12 yung kapatid ng presidente. Oo. I mean, that's a Marcos name. Oo. That's not in the top okay 12. Yes. I mean, if there's a big name recall, it Yes. should be a Marcos name. Yes. And yet wala doon. Pero sinabi ko na yan several months ago. Delikado pag namamangka ka sa dalawang ilog. bumabalik Ibig tayo sabihin, di ba? Delikado. Baka akala niya makakakuha siya sa pareho. Medyo masama loob ng pareho. May word ka, nalulunod. Oo. Baka pag namamangka ka sa dalawang ilog, yung bangka mo lumulubog. No? So you think that's it? Tingin ko, no? Dahil, halimbawa, binabanatan siya nila Mayor Baste at saka ni Panelo, etc. Ibig sabihin, hindi siya solido ron. Lalo na yung anak niya ay bumanat dun sa statement ni Vice President Sara tungkol sa huhukayin yung bangkay ng kanyang lolo. Di ba? So, tingin nung kabila, ng mga Duterte na all out si Aimee, hindi rin siya solid. Lalo na nung hindi niya tinanggap yung pagiging bahagi ng administration slate. Kaya bakante yung number 12 position, di ba? Medyo sumama rin ang loob sa kabila. Lalo na tinawag niya mga demonyo yung nakapaligid sa kanyang kapatid. So, that will take its toll. She's neither here nor there. Parang ganon. Yes. Oo. No? Speaking of that vacant number 12, anong balita? Pupunuan ba yan? Well, hindi ganun kadali. Dahil siyempre, Marcos yung apelido ng kapatid. Ano chismis doon?
may possibility na officially or unofficially, meron silang ilalagay dyan na dadali nila sa kampanya at saka sa And who sample is it most likely by your estimation? I'm not too sure. Ayoko munang banggitin dahil baka magalit eh. No? Three names. Pero hindi ba, Speculation lang, may three impact names, pa din three yan? names para... Doon sa Marcos eh. Who Di are... ba? Malaking bagay yun na siya lang ang tumatakbong Marcos at ganyan na nangyayari sa kanya. Yes. Pero for Di ba? now, negative ang tama sa kanya. No? Can you give us three names at least na pwedeng pampagulo yung dalawang pangalan pero isa doon yung most Dati likely? sinasabi ni Senator Trillanes na ninenegotiate niya dati si Kiko Pangilinan. Okay, that's one. No? Na nireject naman nila Lenny. Okay, No? At who saka else? nila Laila de Lima. Meron ding Ben Tulfo no? na kinakausap din. Bumaba nga Alam si ko. Ben Tulfo. Oo, hindi, sa Bumaba SWS na yun. Sa SWS yun, lagi siya mababa eh. Sa SWS. Yung lahat ng survey ng hindi ko alam kung bakit. Pero kung pa rin siya, number 5, number 6, kahit Okay, sa SWS. so and the third possible... So, dahil nga, No. dahil sigurado din siya mananalo eh. So, usually, administration, kinukuha yung mananalo. Okay. So, isa yun, no? Si Ben Tulfo. Aside dyan, wala na akong nababalitaan. Dalawa lang. So, mas madaling Mababa siya ngayon, hulaan kung actually, sino. si Ben Tulfo. Oo. Saka sila Ben Hur Abalos nawala. Si Benhar, medyo Bumaba. labas. Hindi ba? Si Si Francis Tolentino. bumaba. Tolentino, medyo malayo. Diba? Sa lahat ng survey Yes, yan, medyo malayo. Sa lahat ng survey, no? Halimbawa, sa Pulse Asia, sa Okta, sa Tangere, etc. Mataas si Ben Tulfo. SWS, medyo mababa siya. Medyo gitna. Medyo Okay, let's bring into this discussion One News Defense Editor, Manny Mogato. Manny, sorry at matagal ka na naghihintay dyan, alam ko. Kanina pa pa yan? kuya eh. Kukain ng kain eh. Kukain ng kain. Nagmarcha ka ba sa rally, Mogs? Wala. Traffic. No, Manny is joining Kain us ng to kain. talk Ba't about... tumigil ng hangunguya tuloy? Ayan. Ayan. Anyway, Manny is joining us today to talk about the late Congressman Edsel Lagman. Edsel Lagman. Okay. Oh. Who passed away, I think, the other day. Last night. Yes, okay. Manny, yes, what's the significance of... Muya, Congressman Edsel inom ka muna Lagman. ng tubig, Manny. Inom ka muna ng tubig. Mukhang may minumuya ka pa. We remember him. A fighter, no? Ah. Na stood for human rights and the rule of law and the reproductive health system, no? Kasi divorce, no? Yan ang mga tina-champion ni Edsel, no? Alam mo si Edsel, when he was still a congressman, siya ang go-to person ng mga reporter. Kasi he's different, no? Maski na alam mo mag-isa lang siya, he will stand on his position, no? Ano nga siya, di ba? Sometimes he voted with the Makabayan Black on issues, no? And he defies the political party he belongs, no? Kasi gusto niya kung ano yung pinaglalaban niya, ano yung prinsipyo niya, talagang tatayuan niya. So, he's a very principled lawmaker, a very principled politician, and we really deeply lost, no? A person who is respectable and a decent politician. Naiba si Edsel Lagman sa lahat ng politician na nakalaan natin, no? At sugi natin si Edsel, no? Sa mga programs natin when it comes to issues like LGBT, discrimination, no? Divorce, reproductive health, and of course, siya lang lumaban sa mga Marcos at kay Dictator Marcos at kay Duterte when Duterte was in power. Naalala ko nga si Edsel Bogs, pag di ko alam kung ilang Congress yun, nagdedebate yan with Pablin Garcia, with Teddy Boy Locsin, with Ronnie Zamora. Those were the days na meron pa mga kongresista na may intellectual rigor at saka very eloquent. Since then, wala na ako masyadong nakita, kaya nabobore na ako sa mga debate sa Congress. Nakasama rin namin si Edsel noong 97, 98, nung itinulak yung party list law.
yung tunay na party list law para sa mga marginalized sectors. Tatlo sila niyang champion nun eh. Si Edsel, si Senator Bobby Tañada, at saka si Congresswoman Eta Rosales. Pero, hindi ko na nakikita si Senator Bobby Tañada. Si Eta naman ay marami na rin sakit, nasa hospital din. Tapos si Edsel ay almost 8 months na bedridden. Nitong nakaraang mga last year. No? Kaya nakakalungkot na yung mga magagaling sa Kongreso na hindi masyadong marami ay nabawasan pa. Medyo hindi napapalitan ng susunod na henerasyon. Kasi who passed also this month or a few weeks ago, Para sa Senado. It was Professor Dodong Dodong Nemenzo, Nemenzo, another yeah. giant, Oh. another intellectual giant, dyan, another progressive. Now, Congressman Ed Lagman, we all know, is also a progressive, known as a progressive legislator. So, medyo Yes, walang next generation. Parang ganun. yung mga intellectual giants na nawawala at this point, ang pumapalit mga intellected lang, hindi intellectual. Okay. So Ronald, Manny, wala bang kumusta? Ano nang mangyayari ngayon sa Liberal Party? He was the head of the president. Liberal Party, the much dwindled Liberal Party. Ano na kaya mangyayari ngayon? The classic opposition, sabi nga ni Ami. President. Yes. Ano na Ronald, mangyayari? What's the Pero future? bang Liberal Party, Ami? Meron siya yung ano. Ikaw naman. Well, that's Laila de Lima. I understand. Hindi ko nasasagutin si Mogs. No? Ayan, no? Pero sa ngayon, yung naging spokesman tsaka party list nominee nila, si Laila de Lima, tapos yung tumatakbo for the Senate, si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino kasi umalis na sa Liberal Party. No? So, yun yung mga naiiwan. Did that have to happen, Ronald, na umalis siya sa Liberal Party when, for all practical purposes, magkakaibigan pa rin naman sila nila Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Shell Jokno. Yes. And yet, ba't nila kailangan maghiwa-hiwalay ng partido? Well, baka mas gusto ni Bam yung bagong partido na binuo ng Kaya Natin movement. No? Ikalawa, syempre may mga tensions dyan before dahil nga halimbawa nung senador si Bam, bumoto siya para kay Grace Poe dun sa Senate Electoral Tribunal na hindi siya tanggalin as a candidate. So, Hindi naman to tipo nagpapadami lang ng grupo pero pare-pareho lang yung mga tao. mukhang hindi naman. No? Dahil, Kasi may style yan, Ami. hindi naman. Yan ang kwento nila pag sa mga rally, ang daming bandera pero pare-pareho lang yung mga tao. mukhang hindi naman. Sa Hindi mga naman. rally. Hindi naman ganun. Hindi naman. So, si Kiko could be a possible leader. Parang may baggage kasi yung Liberal Party after matalo ng sunod-sunod sa mga eleksyon, di ba? Simula nung 2019 na zero sila. Yes. Yung nung kay Duterte at nung 2022, talo na naman sila. Talagang hirap na hirap bumangon ng Liberal Party kaya Yes. may jinx ata eh. Well, nothing new, Manny. Part of ebb and flow of political parties in the Philippines. Once upon a time, panahon ni Marcos, wala rin yung Liberal Party na yan. Nag-survive naman si Kwan. Nag-survive Diba? naman si Senator Risa. Pero hindi siya Liberal Party. Akbayan siya. Siya lang yung lone survivor. Ba't di ba siya mag-Liberal Party? Siyempre, ideological party yung Akbayan. Hindi ka naman basta-basta pwedeng umalis Hindi doon. mo pinayagan. Hindi. Ako. Emeritus lang ako. Emeritus lang ako. No? Emeritus. Kami yung mga artifact ng mga nilalabas pag may mga bisita. But I guess, pinupunasan. Ronald, the way things move in our politics, all it needs is a star politician na pwede maging presidente, buhay kahit sinong partido. Parang si Miriam Defensor noong 92. Diba? Wala siyang partido, wala siyang makinarya, wala siyang resources. Pero yung kanyang Miriam Defensor antics, diba? Nagmarka PRP. siya. PRP. Nagmarka siya. Doon lang niya binuo yung partido niya during that election. Nagmarka siya at muntik siya manalo. Sabi nga nung iba, nanalo Noong 92. Siya yung number Against 2. FDR. Against FDR. Yes. So, posible yun as early as 92. So all it really needs, that's our political party system. Yes, All it needs is a political star. Yes, parang ngayon. Yung, It depends on- yung Tulfo, Ayun, wala namang... non-political party system tayo. Halimbawa si Raffy Tulfo. No political party. Di ba? Wala siyang partido, wala siyang makinarya, wala siyang masyadong resources, pero nag-number 2 siya as Senate at yung kanyang party list nag-number 1. At saka isang kapatid niya, si Ben Tapos Tulfo, wala rin partido yan, pero papasok. Oo. Mukhang papasok. Kahit naman si Erwin, walang partido dati. Ngayon lang siya nagkapartido. So, Coalition, not even a party. yes. Not even a party, it's a coalition. Tama yung sabi mo, Patrick, na kung naging superstar ka, kahit wala kang partido, no, halimbawa, kahit si Erap
Wala siyang partido eh. Is it partly because yung mga partido naman hindi kamukha dati, hindi na talaga Wala pinupondohan naman, yung mga no? Wala kandidato? naman. Walang pakinabang in terms of pondo yung mga kandidato mula doon sa partido. Noong 92, ang pinakamalakas na partido yung LDP ni Mitra, pero halos kulelat si Mitra. Aha. Nung panahon ng 98, ang pinakamalakas na partido yung Lakas NUCD ni De Venecia. Hindi na kasi nagpopondo yung mga partido Yes. ng mga kandidato. Yung kay Manny Not anymore. Villar, ha? Hindi na. They don't really Hindi, finance nagpupunto campaigns. pa naman. Pero sa panahon ng media at saka social media, mahalaga kasi yung marka eh. Mahalaga yung branding. Diba? Yun yung mahalaga. Kung sino ang makakakuha ng tamang branding. Ano kung palit ka ng palit? Ngayon, si BBM, Partido Federal ng Pilipinas. Oh. Kailan lang, noong 2022, sister, iniintay namin yung istorya. Merong event ang Partido Federal ngayon eh. Actually, iniintay namin kung anong lalabas na story doon. Actually, Ami, unique yung nakaraang eleksyon. Ha? Halos lahat ng presidential ball, walang major, hindi member ng major party. Kaya nga. Si Leni, Kaya nga. independent, di ba? Si BBM, Partido Federal. Si Isko Morena, Aksyon Demokratiko. Si Manny Villar, PROMD. Ano ba yun? Ano bang partido ni? Hindi PDP laban eh. PROMD, tama, we can't PROMD. even remember. We don't even remember what, PROMD, diba? si Ping Lacson ay independent, di ba? Una, reforma, tapos so lahat ng halos tumakbo last for president, hindi Ayaw bahagi ng ng party. major party. No? Unique yung 2022, ah. They adopted parties just for that campaign, Ayaw right? ng traditional party. Yes, Okay. yes. Bagahe Kanya-kanya, kayo. kanya-kanya Bagahe ano. pa eh. Halimbawa, si Manny Mugato, pwedeng tumakbo yan kahit walang partido. Ayan. Boboto ko yan. Pakawalan mo na natin si Manny. Manny Mugato, maraming salamat for joining the Storycon. That was Manny Mugato, Defense Editor of One News. Thank you, Manny. Thank you, Manny. You're watching Storycon on One News. We just need to take a quick break, but we will be right back. We've got the developing news and the stories behind the headlines. Welcome back to the Story Conference. I'm Patrick Paes, and still with us, Ami Pamintuan of the Philippine Star, and Ronald Llamas, our resident political pundit From Paris. from Paris. Okay, joining us now, we have Chris Noel Bendio, Deputy Chief of Staff and Director for Legal and Legislative Affairs of the Office of Civil Defense. He's also an OCD spokesperson. He will be talking to us about the grass fire in Ilocos. Welcome to the Storycon, sir. Welcome. No? Good afternoon. Ami, from political fire to kwan tayo, tunay na fire. Oh, grass fire lang naman. Pero malaki-laki kasi yung fire eh. Ang laki Ang laki ng lugar na yun. At saka probinsya ng presidente. Ayan, importante yan. Sir, Yes. update lang. Contained na ba? Gaano kalaking pinsala? How deadly was this? How manageable was this fire? Gentlemen, good afternoon. Ma'am Amy, good afternoon. Thank you for having me on your show. For our updates, the fire is already under control through the joint efforts of different government agencies pursuant to the instruction of the President to have a whole-of-government approach to address yung mga ganitong disasters and sakuna. We were able to control the fire as of 12 this afternoon. We were able to deploy 3 aircraft from our Philippine Air Force who conducted heli bucket operations. Our local government, together with our provincial disaster risk reduction management, our Philippine National Police, they were able to have a break insofar as the fire so that it won't spread anymore. But insofar as damage is concerned, it was a total of 287 hectares which were affected by the fire. Laki-laki nun ha. Alam na ba natin kung anong dahilan? As of the moment, ma'am, it's still under investigation, undetermined. Right now po, our efforts are concentrated on saturating the ground. Continuous pa rin po yung ating heli bucket operations. The intention here is to make sure that talaga pong moist at saturated yung lupa para makaiwas na po tayo sa mga embers para hindi na po bumalik yung apoy. Ano po yung heli bucket? Sorry, ma'am. The heli bucket, if you can imagine, there's a contraption attached under the helicopters. It's capable of loading about several thousand of liters of water. Ito po yung ginagamit natin to dump water dito sa mountainous region because definitely po hindi po ito naabot ng ating mga fire trucks. Okay, sir, I imagine that the fire was not anywhere near residential or populated communities.
The closest residential area would be around 3 to 4 kilometers away. But we were concerned because yung conditions, no, a bit dry yung condition. And from the initial observation, talagang mabilis yung pagkalat ng apoy. That's why since yesterday, we already deployed yung unang heli bucket operation natin. This morning, it was complemented by 2 with 1 more on standby. No? We really wanted to control this really, really fast so that to avoid further damage. These are dried grass, no, sir? Mga tuyong damo to. Wala talagang Yes, forest sir. That's ito. Okay. yes, sir. That's a combination of dried grass. Marami din pong tuyong dahon. Ito rin po yung nag-contribute na bakit ganun kabilis yung pagkalat po ng apoy. So far, ano yung medyo malapit sa ganitong kalaking apoy ang nangyari dito sa ating bansa? To my understanding, sir, there was a in just February, no, in Benguet, there was also a similar grass fire. But again, I think with the anticipation, no, for disaster resilience as a program of our administration, ito nga po na we were able to acquire and procure heli bucket capable helicopters, pati ito yung contraption early last year. And ongoing nga po yung kanilang training starting March of last year. And fortunately po, we were able to make use of this training. Ito pong nangyaring mga apoy na to. So mas maganda yung ating disaster mitigation kesa sa Western Los United Angeles. States, Los Angeles, California. Iba naman nata yung conditions yung we mga can say wind that conditions. talaga pong again, with the instruction of the President to have a whole of government approach, yung ating pong mga coordination with the local governments, mas maganda po talaga ngayon. In fairness naman po, no, talagang tulong-tulong ito, no, at kaya po mabilis na apula yung apoy. Okay, sir, is this emerging as a regular risk in that part of the country, in Ilocos, and at this time of the year? Well, in terms of it being regular, sir, I think it's really the condition on the ground that would make it susceptible for these types of fires, no? Very dry conditions, yung very yung humidity, no? And again, in terms of the cause, it can be from just a cigarette butt, it can be from natural causes. So yung mga ganitong coordination tsaka yung monitoring ng ating local, yung ating mga regional offices, very important po yan. Ang OCD naman po is very ready, no, to coordinate and to deploy yung ating mga uniform personnel, yung ating mga aircraft vessels, no, who are capable of addressing these. Talaga pong very fortunate tayo na maganda po yung support ng ating admin at nakapag-procure po tayo ng mga ganitong heli bucket operations. Otherwise po, talagang very difficult to sustain yung to suppress yung mga ganitong fires. So 287 hectares affected? Mr. Bendio, ha? Gano'ng karaming tubig yung nagamit kaya? That's a huge, huge area. As to the total number of liters of water, ma'am, I do not have that information now. But for every bucket po, that's 2,500 liters of water. And until present time po, tuloy-tuloy pa rin po ito because ang gusto po natin talagang isaturate yung ground para po makaiwas na po sa potential na ember, no? Baka po magdulot pa ng iba pang fire. So talaga pong tuloy-tuloy pa ang ating operations. Okay. 287 hectares, Mr. Bendio, ang affected dyan Yes. sa grass fire na yan. Do we have loss of property from this fire? Or these are mostly grasslands? These are mostly grasslands, sir, no? Forest area. We were really deploying so much forces, no, because malapit po dito yung ating mga may green areas po dito, and again 3 kilometers away from the next community, no. So talagang mabilis yung ating deployment. But yun nga, because of the conditions, we already deployed yung itong ating heli bucket since this yesterday pala. We complemented that this morning, but again, the conditions really made it very difficult for us to sustain it sooner. Kaya po umabot ng 287 hectares po. Okay, maraming salamat, Okay. Mr. Bendio, spokesman of the Office of Civil Defense. Thank you so Thank much. you, Salamat po. Mr. Good Bendio. Thank you for joining the Storicon today. Ami Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star, and Ronald Llamas, our resident political pundit. Join us again on Monday, 4 p.m. for the Storycon. I'm Patrick Paez, and we are One News, all sides, all the time.